This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po. Narito naman po kami upang maghatid sa inyo ng isang linggong makabuluhang balita at kaalaman. Ako po si Rolly Lakay Gonzalo. At sa ngalan naman ni Benny Antiporta, ako naman si Precious Aquino. At ito ang Hotspot! Narito na ang mga mainit na balita, hatid sa atin ng Meralco at ng Remate, ang dyaryo ng masa. Crowd control, malaking hamon sa Miss Universe. Aminado ngayon ang mga organizers ng Miss Universe na crowd control, ang pinakamalaking hamon na pinaghahandaan sa beauty pageant maliban sa seguridad ng mga kandidata. Sinabi ni Tourism Assistant Secretary Ricky Alegre, alam nilang matindi ang excitement ng mga kababayan para mapanood at masilayan ang mga kalahok sa Miss Universe. Ay Alegre, tiyak na pagkakaguruhan ang mga Miss Universe candidates at gustuhin magkaroon ng selfie para mailagay sa social media. Pero hindi naman daw nila ilalayo ang mga kandidata sa publiko, bagkus magpatupad lamang ng mga panuntunan bago sila makalapit at magpakuha ng larawan. Tiniyak din ng Department of Tourism na wala silang isasaradong mga karsada at itatago mga street children. Hindi mo kasama sa plano ng gobyerno na isara ang mga karsada dahil ayaw ni Pangulong Digong na maabala ang daily routine ng mga Pinoy bunsod ng gaganaping beauty pageant. Gusto sana umunong idaos ng DOT ang pageant sa Philippine Arena, pero magiging problema ito dahil sa makakadagdag pa sa masikip na trapiko ang biyahe ng mga kandidata na babagtas ng EDSA at saka NLEX. Talaga naman, pinaghahanda na ng gusto. Teka muna, ilan naman yung dumating? May dumating na ng mga kandidata, so far, di ba? noong Friday, meron ng si Miss USA and Miss New Zealand. Dumating na. So, sinasabi na sa this Sunday, may mga parating ng ibang mga kandidata, partner. So, kaya ngayon medyo inaalarma na rin ang mga kapulisan, lalong-lalo na ang DILG doon sa mga bomb threat or any threats na pwedeng makasira o magkaroon ng, syempre, hindi magandang pangyayari sa gaganaping event. Pero sinabi din naman ng DILG Lakayan, so far, sa ngayon, wala pang any threats na natatanggap mula sa kanila. So, dapat talaga ay magsilbi kumbaga itong event na to. Napakalaking event, partner, kasi hindi lang yung mga kalahok yung dadating, kundi pati na rin yung mga press. Una-una yung mga press, yung mga turista rin. Dadagsa ang turista dito sa Pilipinas. At saka may mga kasari-sarili pa ng mga mga entourage yung mga kandidata na yan. Yes. Baka mga 10 mga taga-makeup yan kulang pa yan. Makeup artist, yung wardrobe pa lang nila, di ba? So lahat, yung mga staff pa lang, kahit isang candidate, yung mga staff niyan, nasa 10 na, hindi natin masasabi. So, ang kinaganda naman yung partner, is dadami yung turista dito sa Pilipinas. Kasi ngayon pa lang, according to Department of Tourism, may mga nagpupunta na ritong turista para mapanood ang Miss Universe. Swerte nga natin next year, talaga namang all roads. Or all flights lead to the Philippines. Pero alam mo, nagustuhan ko lang dito sa balita natin, hindi itatago ang mga street children. Hindi kaya itong mga nakaraan na puro tago ng tago. Yes, partner, tulad nung PayPal visit and APEC Summit, tama ba, partner? Hindi na yung mga bata sa mga aircon ng mga hotels. Mga sinipon yung mga bata dahil hindi sila sanay sa aircon. Tapos ibinalik din. After nung event, binalik din, di ba? So, wala rin naging pagbabago sa mga kalsada natin dito sa Kamaynilaan. So, ang kinaganda naman dito, bukod din dun sa hindi nga kukunin o aalisin yung mga street children sa mga kalsada is
walang isasaradong mga kalsada. Tama, Which is, tama. ito yung pinakagusto sa lahat Oo. ng mga tao ngayon dahil walang maaapektuhan. Siguro meron din siguro mga roads na talagang isasarado dahil for security purposes, hindi ba? Pero ito naman, sinisigurado ng ating Pangulo na hindi ito makakaapekto, lalong-lalo na sa traffic dito sa Pilipinas, hindi ba? So yung pag-ikot ng mga kandidata, total mapapanood nyo naman yan sa television. Yes. Mapapanood nyo yan sa social media. Yung mga kasinlilit ko, iwasan na makipag-selfie sa mga kandidata. Tatangkad na mga yan eh. Oo, tatangkad, partner. At saka ang kinaganda niyan, hindi yan dito sa Maynila mag-tour. Ang tour nila is Ilocos, partner. Lugar mo, Ilocos, Pakainin natin ng Palawan, pakbet at Cebu. saka ano yan. Pakainin natin ng pakbet at saka longganisang bigan at saka dinuguan at saka bagnet. Balot. Ayan. Bagnet and balot, hindi ba? So, ito makikilala nila yung kultura ng Pilipino. Ayan. At magdasal tayo na sana magkaroon tayo ng back-to-back na ano yan. Winner, oo. Winner. Na Miss Universe 2017. Ano sa tingin mo yung kandidata natin, okay ba? Oo naman. Ako, parang Pia Words ba din, na matalino din at maganda. Galing, At nako, sana talaga Good luck. at talto pa, partner, nakalimutan ko sabihin. Kinukuha, according to the DOT, kinukuha daw na judge si Pangulong Duterte Aba, sa gaganaping pageant. Iniisip ko na kung anong mangyayari, di ba? Mukhang magiging masayang pageant ito, lalong-lalo na andyan si Steve Harvey. Alam mo naman na nangyari kay Steve Harvey, di ba? So kung matutuloy man ito na si Pangulong Duterte, if ever, ang mag-judge, nako, mukhang papanoorin ko talaga tong pageant. At saka inaasahan natin na magiging pilyo ang kanyang tanong. At marami siyang magugustuhang mga kandidata. Alright, sa susunod nating balita, singil sa kuryente tumaas ngayong buwan. Tataas ng 10 sentimo kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Disyembre. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldariaga, ang pagtaas ng singil ay epekto ng paghihina ng piso kontra dolyar sa bentahan ng kuryente. Gayun din ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na ginagamit sa produksyon ng elektrisidad. Nilinaw naman ng Meralco na sa kabila ng pagtaas nila ng singil ay mas mababa pa rin ang December 2016 rate kumpara sa singil nila sa kuryente noong December 2015. Bunsod na rin ang 4 na buwang sunod-sunod na pagbaba ng singil sa kuryente na umabot ng kabuuang 35 sentimo. Okay lang yun sa akin yan. Pagka magtaas ng singil sa kuryente, hindi naman gano'ng malakihan. Hindi naman gano'ng kalakihan ito, partner. Siguro naman hindi na ito mararamdaman ng mga misis natin dyan na nagbabayad ng kuryente. Pero syempre, andun pa rin yung pagtitipid, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. Nandiyan ang mga Christmas lights, bukas lahat ng mga entertainment, yung mga TV, yung mga appliances natin. So, kailangan din po talaga nating magtipid. Pero dahil sa Christmas season, alam niyo naman, medyo malamig-lamig ang panahon. Pwede mas maagang magpatay ng electric fan o kaya mas maagang magpatay ng aircon. Yes. Yan, okay yan. Malamig na rin talaga, no, partner? Yes. So, hindi na natin kailangang overnight ang pag-i-aircon. Ito na tayo sa pangatlong balita natin sa loob po ng linggo ito. Peking bomba. Natagpuan malapit sa Manila City Hall. Nagdala ng kaba at tensyon ang inakalang improvised explosive device o kaya IED. Na natagpuan noong Miyerkules na umaga malapit sa Manila City Hall. Ngunit sa kabutihan palad ay Peking bomba pala ito, Pekinish. Sinabi ni Superintendent Romeo Desiderio ng Manila Police District Station 5 na walang bomb component na nakita. Ang Explosive Ordnance Disposal Team na kagad ay rumesponde. Bandang alas 6 na umaga, naiunat ang Peking bomba at idineklara ding ligtas ang lugar sa pagsabog. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung saan nakatakda nilang silipin ang security cameras upang matukoy kung sino ang nag-iwan ng Peking bomba. Dito lamang linggo ay isang IED ang natagpuan malapit sa US Embassy. Akad naman itong inalis para armahan ng mga otoridad. At dahil sa napigilang pambobomba ay isinailalim ang bansa sa Terror Alert Level 3 habang umiiral ang state of lawlessness ni Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Yan. Naku, partner, maraming mga nananakot sumasakay sa level 3 na inilatag dahil sa banta ng terorismo. So tingin mo, partner, parang pananakot lang to. Hindi talaga to gawa ng terorista. Wala naman eh. Puro mga walang bomb components eh.
Pero nakakatakot rin siya somehow dahil nag-cause siya ng gulo sa City Hall kasi lahat ng mga employee sa City Hall, pinababa talaga kasi malapit lang siya sa National Press Club ang City Hall, Manila City Hall. So ako, nung time na yun, Wednesday, nandun ako, nakita ko na ang daming mga naka-orange na sabi ko, mga employee to ng City Hall. Yun pala dahil nga doon sa bomba. Talagang nagkakagulo sila. Tayong iba may mga natataranta pa, hindi nila alam kung saan sila pupunta dahil nga doon sa bomb threat. So medyo nakakakaba rin ito. Lalong-lalo na malapit ito sa eskwelahan. May eskwelahan dyan, hindi ba partner? Dalawa, tatlong eskwelahan dyan ng malapit sa City Hall. So, dapat din kahit na isa lang itong biro, hindi talaga to totoo na bomba, kailangan pa rin talaga nating maging mapagmatsyag talaga, partner, sa lahat ng oras. Lalong-lalo na po ngayong Kapaskuhan. Mag-iwas lamang sa mga, although natin kumisan maiiwas ang mapunta sa mga matataong mga lugar, pero kailangan pa rin iba yung pag-iingat. Mahirap na masalisihan. Yes. Lalong-lalo na partner ngayon, ito na yung, ito na yung week na natanggap na natin yung mga 13th month pay natin, yung mga bonus, hindi ba? Natanggap mo na ba, partner? Sana. So ito na yung lahat ng tao may pera Lahat ng tao hindi magkanda-ugaga dahil may pera, bibili ng regalo, pupunta sa mga mall, manonood ng sine. Lahat ng mga lugar na pasyalan talagang pinupuntahan ngayon ng mga tao. So dobling ingat po dahil lalo na ngayon na under alert level 3 tayo. So, hindi tayo basta-basta lang na mamamasyal, kundi dapat lagi tayong alerto. Alright, sa susunod nating balita, kaso ni Cotabato versus Duterte, harassment lang. Iginiit ng Malacanang na harassment lamang ang isinampang reklamo ni Edgardo Matubato sa Office of the Ombudsman laban sa Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa reklamo ni Matubato, pinaiimbestigahan nito sa Ombudsman ang umano'y kaugnayan ng Pangulong Duterte sa Davao Death Squad noong siya pa ang mayor ng Davao. Sinabi ni Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag, nais lamang ni Matubato na malihis ang atensyon ng Pangulo para hindi magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Ayon kay Banaag, malinaw na terminated na ng Ombudsman ang investigasyon nito sa Davao Death Squad. Binigyang diin pa ni Banaag na hindi pa maaaring disiplinahin ng Ombudsman o ipatanggal sa pwesto ang isang impeachable official gaya ng Pangulo. Malinaw anya na mayroong immunity si Duterte habang siya ay nasa pwesto. Sinabi naman ni Banaag na nirerespeto ng Malacanang ang karapatan ng sino mang maghain ng reklamo at bahala na umano ang ombudsman. Oo. Kasi pag impeachment na pinag-usapan, dadaan sa Kongreso yan, sa Senado. Samantalang nakaupo ang ating Pangulo, yun na nga. Hindi siya po pwedeng kasuhan. No? Yes. Hindi natin natin hanggang sa matapos sa kanyang termino. Total, ang sinasabi na naman niya, baka hindi niya matatapos sa kanyang termino dahil sa kung in 2-3 years time may iaayos yung federalismo, hindi magkakasaya na siya as president. Yes. Federal na tayo. Diba? At ang kagandahan naman dito, partner, kahit may mga ganyang kumbaga isinasampang reklamo, ay iniimbestigahan din naman. Transparent rin naman dito ang ombudsman, ng DOJ, lahat naman ng ahensya ng gobyerno kapag talagang ino-oppose nila ang Pangulo. In fairness naman din kay Pangulong Digong, talagang hinahayaan lang niya na imbestigahan siya. Come on! Parang ganun siya. Sige, batuhin niyo ako ng kahit anong issue. At talagang ngayon, napakaraming issue. Yung issue naman ng Davao Death Squad, Precious, di ba natapos na yun dahil sa ang Senado na nga mismo ang nagsagawa ng rekomendasyon o kaya resolution, wala tinatawag na Davao Death Squad. Yes, partner. So, hindi na po pwedeng ungkatin yan. Lalo't panahon pa ni Pangulong Digong as mayor ang pinag-uusapan dyan. Well, yung kaso din naman ng EJK na allegedly yung Pangulo daw ang talagang pinakautak nito, pati din naman yun, nasa Senado, talagang hinayon sa Senado, nag-Senate hearing sila. So, masasabi natin na kahit naman may mga nagsasampa ng mga ganyang kaso, transparent din. Transparent pa rin ang Pangulo, pati na rin lahat ng mga kanyang nasasakupan. Okay. Ito ang pinakahuling balita natin na matindi sa loob po ng linggong ito. Senador de Lima patungo US at Germany.
Tiniyak na Senador Leila de Lima na hindi niya tatakasan ang mga kinakarap na usapin sa Pilipinas sa kabila ng nakatakdang official travel nito sa Amerika at saka sa Germany. Kabila sa dadaluhan ni de Lima ang isang programa sa Amerika kung saan siya ay gagawaran ng award. Habang sa Germany naman ay magsasalita siya sa Annual Conference on Cultural Diplomacy sa Berlin. Ang de Lima, nakapagkumpleto siya ng travel documents para makabiyahe sa kabila ng lookout bulletin ng Department of Justice. Sigurado naman daw na babalik siya, pati na kanyang staff, dahil mula December 11 until December 22 lamang sila mananatili sa ibang bansa. Hangad na senador na magpahinga rin ang kanyang mga kritiko sa mga pag-atake sa maikling panahon na wala siya sa Pilipinas. Yun ang akala niya. Social media, wala naman pahinga yan eh. Oo, nako, for Kahit sure. nasa abroad ka pa. Kahit yung pag-alis pa nga niya na papunta dito sa Germany at sa US, nako, mukhang pupukulin din siya ng mga isyo kahit wala siya dito sa bansa. Anyway, ang importante naman dito is mapuntahan niya kung yung anumang event yung kailangan niyang puntahan at makabalik din siya ng maayos dito sa Pilipinas. Dahil mukhang marami pa siyang haharapin dito sa Senado. Lalo na yung hahabol sa kanya ng Kongreso. Yes. At siguro this week, bago siya pumunta ng Germany o bago siya pumunta ng Amerika, ay malalaman na kung anong gagawin ng Kongreso. So, saka paghabol sa kanya ng Kongreso na pagpigil kay Rolly Dayan na umaten sa hearing sa Kongreso, doon siya, kumbaga ay tinahanapan ng butas ng mga ating mga kongresista. Marami pa tayong pag-usapan sa pagbabalik po ng inyong Hotspot. Iba't-iba tayo ng laban sa buhay, kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako, Robos Energy Capsule. Ang stress, talo yan. Ang pagod, knock-out yan. Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa Obin, Ginseng, Sodium Ascorbate, Vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala ako dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ating trusted life ally. Ilabas ang lakas! Robos Energy Capsule. Subukan mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uri ng... In the showbiz industry, there are two rules. One, stand out, pakita mong magaling ka and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ang slim and healthy body dahil ang too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Fat Out hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food. Sobrang pag-inom ng gamot. At sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits, baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Silimarin ay matatagpuan sa Liver Marine. Ang Liver Marine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement. Para ito sa mga kalalakihan. Ito ay may mga sangkap na epimedium extract, ginseng at L-arginine. Robust. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.